Dumating daw siya sa Davao. Di, nasa Davao pala siya ngayon. Kailang hindi nagpapakita sa publiko. O baka niluloko lang niya yung mga tao. Sinasabi niyang nasa Davao, pero wala man siya doon. Kasi nagtatago nga. Alangan man nagtatago ka pagkatapos sabihin mo kung nasaan ka ngayon. Malamang deception ang ginagawa niya para lituhin yung mga tao. Kasi tingin ko po, it is just a matter of time. At itong pag-recall sa kanyang security, ito ang malinaw mga kababayan na palatandaan na malapit na. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna po tayo para lagi lang relax lang tayo palagi. Pero Mr. Maravillas, nabalitaan mo nang winidraw na yung security detail, mga bodyguards ni Bato. Taranta na ngayon si Bato. Yan ang pag-usapan natin. Tapos, yung tungkol sa impeachment trial ni Sara Duterte, gumalaw na yung ating mga prosecutors. Nagpetisyon na mga kababayan sa Senado na isamo na si Sara Duterte. Pero dito muna tayo mga kababayan sa kwentong katatawanan. Padala ni Kim Chiland. Math class po tayo. Panahon nito ni Sara sa DepEd. Sabi ng teacher ng pangalan Sara, kapangalan ni Sara Duterte, "Hello class, susubukan ko kayo kung gaano kayo kahusay sa math." Tinawag mo na yung unang estudyante, si Ronald. Para niya talaga trupang Duterte, Ronald de la Rosa. Tinawag si Ronald ni Ma'am Sara. Sabi ni Ma'am Sara, "Ronald, 2 plus 3. Sabi ni Ronald, 5 ma'am. Very good, sabi ni Ma'am Sara. Sabi ni Ma'am Sara, "Ikaw naman Bong." Kapangalan ni Bongo. 4 plus 5 Sabi ni Bong, "Ma'am, 9. Very good." Sabi naman ni Ma'am Sara, "Ikaw naman Robin." Kapangalan talaga ni Robin Padilla din. 5 plus 4. Ang bilis-bilis ng sagot po ni Robin kay Ma'am Sara. Sagot ni Robin, 6 ma'am. Sabi ni Ma'am Sara, "Aba Robin, binaliktad ko lang yung tanong ko." Sagot ni Robin, "Ma'am, binaliktad ko din yung sagot ko. 6. Kabaliktaran ng 9. 6. O nga naman. Ang 9, pag binaliktad mo yung pakasulat, 6. Matalino si Robin. Anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos. Kasali ka na sa monthly draw. 5,000 yung cash prize. Sa December po, yung mga hindi mabobonot, kasali pa rin. Ang grand prize po, 10,000 pesos. Balik na tayo dito sa ating topic. Kasi sabi sa balita, nag-alboroto si Senator Bato. Kasi winidraw yung kanyang security. Inalisa na siya ng security. Yan po Senator Bato kasi. Nagtatago kayo, sabi ni Yossi Castro. Paano naman siya makukuha ng kanyang security na nagtatago siya? Ito po, Senator Ronald de la Rosa confirmed on Tuesday that his security detail was withdrawn by the PNP days after the arrest of former President Rodrigo Duterte by the International Criminal Court. De la Rosa revealed that he was informed about the recall only upon his arrival in Davao on March 24. So kahapon lang niya nalaman, dumating daw siya sa Davao. Di, nasa Davao pala siya ngayon. Kailang hindi nagpapakita sa publiko. O baka niluloko lang niya yung mga tao. Sinasabi niyang nasa Davao, pero wala man siya doon. Kasi nagtatago nga. Alangan man nagtatago ka pagkatapos sabihin mo kung nasaan ka ngayon. Malamang deception ang ginagawa niya
para lituhin yung mga tao. Kasi tingin ko po, it is just a matter of time. At itong pag-recall sa kanyang security, ito ang malinaw mga kababayan na palatandaan na malapit na. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang ibig mong sabihin na ilabas na yung yung warrant of arrest mula sa ICC at nasa kamay na ng Interpol? Malamang. Pero siyempre, secret yun. Tulad ng ginawa mga kababayan ng Interpol, ng ICC, nang ilabas mga kababayan yung warrant of arrest laban kay Digong, may naka-indicate doon na secret. Bigla na lang mga kababayan na nagdatingan yung mga pulis para salubungin si Digong mga kababayan doon sa NAIA. Biglang lumitaw si General Torre. Malamang ganun din mga kababayan ang mangyari kay Bato de la Rosa. Siyempre, hindi pa paalam yung warrant of arrest kung nasa kamay na ng ating mga authorities. At itong pag-recall ng kanyang security ay isang signos. Yung sabi dito, De La Rosa did not provide details on whether the recall was ordered by higher authorities or if it was a routine reassessment of security assignments. Siyempre, kung recall po, may utos galing sa taas. Malamang sa malamang galing mismo kay General Marbil. Tanggalan na niya yan ng security. Anyway, nagtatago na. Di ba? At para pag nasa kamay na ni General de la Torre yung warrant of arrest, bubulaga na lang sa harapan ni Senator Bato, si General Torre. Nakasilip na si General Torre kay Bato. Malamang lahat ng movements ngayon ni Bato, tinitik-tikan na ng CIDG. Nag-react kanina po, itinanong sa press briefing kay Yusek Claire Castro yung reklamo ni Bato. Pakinggan natin yung sinabi ni Yusek Claire. Yan po. Senator Bato, meron po bang reaksyon ng palasyo na parang sabi niya tinanggal na daw yung security details sa kanya kay Senator Bato? Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Nakikita po ba natin? Hindi ko po alam, sorry po. As of the moment, hindi ko po siya nakikita. So paano natin siya may bibigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Sabi po niya pagdating niya sa kanyang, kung saan man siya nagpunta, pagbalik niya wala na daw po sa kanilang sa place yung mga security detail. Pinag-report na daw po sa kanilang mga unit. Baka kasi po nawala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Thank you. Pagbalik ng security detail niya, ang kasama nun si General Torina. Di ba? May hawak na kopya mga kababayan ng warrant of arrest galing sa ICC. Tapos babasa na lang siya ng Miranda rights. Tulad ni Digong. Ngayon, nirecall na siyempre yung kanyang security para maiwasan po yung EJK. Baka manlaban si Bato, madama yung kanyang security. Kung manlaban si Bato, di at least si Bato na lang yung manlalaban. Wala na siyang katulong sa pakikipaglaban. Yan ang malinaw na mensahe noon. Kaya mas maganda po, mag-voluntary surrender na lang siya at samahan na lang niya si dating Pangulong Digong doon sa The Hague kasi maganda yung kalagayan daw. Sabi ni Sara mismo, in very high spirits. Naka-adjust kaagad mga kababayan. Ang namimiss lang daw ni Digong yung mga pagkaing Filipino. Pero yung trato sa kanya, superb. Di ba? Binigyan talaga siya mga kababayan ng special treatment. Una, sa pag-aresto sa kanya. Espesyal yung pagtrato. Tapos doon mismo, mga kababayan sa The Hague. Napakaganda ng pagtrato sa kanya doon. So, mapalad silang dalawa. Kasi mabibigyan sila ng pagkakataon mga kababayan na ma-defend nila yung kanilang mga sarili. Madaling sabi, nabigyan sila ng due process. Ikumpara doon sa mga victims ng AJK po, lahat na sila ngayon mga kaluluwa. You see? O ngayon dito tayo sa
Kapapasok pa lang na balita. Yan o. Yung mga House prosecutors, mga kababayan, nag-submit na ng petisyon sa Senado to summon Sara Duterte over the impeachment case. The prosecutors, mga House prosecutors ito po, cited Rule 7 of the Rules of Procedure ng Impeachment Trials, published on March 26, 2011, which they said was promulgated pursuant to Section 3.8, Article 11 ng 1987 Constitution. So sabi ng mga House prosecutors po, upon the presentation of articles of impeachment and the organization of the Senate as herein before provided, a writ of summons shall be issued to the person impeached, reciting or incorporating said articles and notifying him or her to appear before the Senate upon a day and a place to be fixed by the Senate and name in such writ and to file his/her answer to said articles of impeachment within a non-extendable period of 10 days from receipt thereof. Sabi po sa rule. So pinapasagot na mga kababayan si Sara Duterte. Kailangang sagutin na niya yung articles of impeachment po. So in an impromptu press conference, pakinggan natin po ang sinabi ng mga lead prosecutors na sina Congressman Dibanan at Congressman Gutierrez, isang taga-Legazpi. Rods Gutierrez ng One Rider Party List. Party List Representative Rods L. Gutierrez. Well, obviously, they're here to give us updates on their activity earlier this morning in the Senate. And let's get started with some opening remarks from our guest, Kong Rods or Kong Lonoy. Thank you, Sir Ryan. Good afternoon po sa ating mga kaibigan sa media. Before we begin with the actual press con proper, we just like to announce po that a letter was submitted to the Senate. First and foremost, before we get to the motion, which will be explained by Minority Leader Libanan, that we have submitted a letter, the prosecutor signed by the other 10 prosecutors, including myself, that we have appointed, constituted, and empowered the most senior member of the public prosecutors, the Honorable Marcelino C. Libanan, to perform the following acts on behalf of all public prosecutors in the VP Duterte impeachment case. A. To execute the verification in relation to any petition, motion, pleading that must be filed on our behalf. B. To sign and file any motion, pleading, or submission on behalf of the prosecution. And C. To execute all other documents and perform all other acts necessary to give effect to the foregoing authority. Thus, in summary, we have instituted the Honorable Libanan to be empowered to sign any of these documents in relation to impeachment. So, although it is not yet formal, in effect, ito po yung tinatawag po natin na lead prosecutor. So, to give further information on the filing today, we defer po to the lead prosecutor. Salamat, Congressman Rods Gutierrez, sa inyo pong lahat. Magandang hapon. Sa sinabi po, tungkol sa sinabi ni Congressman Rods Gutierrez kanina, we filed a motion for entry with motion to issue summons sa Senado. Ito po ay tungkol sa pag-file ng House ng impeachment noong February 5 laban sa ating Vice President Sara Duterte. At pinirmahan po namin ito noong March 14 na entry with motion to issue summons. Pero hindi namin kaagad i-file dahil ang tingin po namin ay break nila. Sinasabi nila baka hindi sila makapagtrabaho dahil break na yung Senado. Pero apparently, nagkaroon po sila ng hearing last Thursday nung committee ni Senadora Amy. Ibig sabihin, nagtatrabaho pa rin po ang Senado. Kaya ngayong araw ay i-final po natin itong entry with motion to issue summons. Anong ibig po sabihin nito? Una ay ipinahayag po namin na nakahanda po ang House. Kahit po ngayon ay panahon din ng kampanya po namin, kami ni Congressman Rods Gutierrez ay nangangampanya, dahil inatasan po kami na maglitis, maging prosecutors,
ay gagawin po namin ang aming tungkulin. At ayon po sa rules. Nakatrigger pala yung pagpa-imbestiga, Senate investigation mga kababayan ni Senator Amy Marcos sa pagpapaaresto, pag-surrender ng ating gobyerno kay Digong sa ICC, sa Interpol pala, with warrant mula sa ICC. Ayan tuloy, nag-submit mga kababayan ng petisyon para simulan na dapat ang impeachment trial. Nagawa nga niya na mag-committee hearing kahit nasa pagbakasyon. Lalo pa itong may mandato sila. May mandato kami. Sabi ni Congressman Libanan. Pahamak siya, no? Pahamak talaga si Super Ate. Mapapabilis tuloy. Mga kababayan, yung impeachment trial nito, may formal petition na. Ayan, Of impeachment ng Senado, pag mayroong na-file sa Senado na impeachment complaint, the Senate shall start the proceedings forthwith. Simulan kaagad. Anong ibig sabihin ng forthwith? Without delay. Right away. Without delay. Yun po ang ibig sabihin po ng forthwith. So, kahit ano po ang ginagawa natin, dahil napakahalaga po ito, ay kailangan gumulong kaagad ang impeachment. At dahil po dito ay nag-motion kami na isyuhan ng summons ang ating Vice President para sagutin na po niya at kung maaari, kung kaya nila, naipakita naman nila na kaya nila nung mag-hearing sila sa Senado, magtrabaho po kami. Dahil noong March 23, nag-release po ako ng press release kung anong kahalagahan ng impeachment. Una, napakahalaga nito dahil the first reason is to prevent more harm, further harm. Kung may ginagawa ang isang opisyal na nakakasama sa ating bayan, hindi lang ito sa kahit sinong impeachable officer, ay kailangan ma-prevent yung harm na kanyang ginagawa. Second is to uphold the rule of law. May konstitusyon tayo. At ito po'y nasa loob ng ating konstitusyon. Provide po ito na pag sinabi ng congressman na 1/3 of all the members ay didiretso na sa Senado. 1/3 of all the members didiretso na sa Senado. Why? Kasi representative ng taong bayan yung mga representative sa Kongreso. Pag sinabing 215 na members of Congress, that is 2/3 of all the members of the House. So mas malaking obligasyon po yan. Kailangan nananaig sa atin ang rule of law. Ang ating konstitusyon, ang pinakamataas na batas po sa atin. The third reason is to maintain public trust. Para palaging nagtitiwala ang taong bayan sa mga nanunungkulan. Dahil pag na-erode ang public trust, walang gobernong makakatayo. Ang pang-apat is to preserve institutional integrity. Kaya pag ganitong mga proseso, hindi po pwede na may delay, mga delaying tactics dahil napaka-mataas po ito na gagawin natin dahil ito po'y ang nililiti sa impeachment ay ang pinakamatataos na opisyal natin. Ang panglima is to set up precedent to deter future misconduct of high public officials. Para kung may hindi tamang ginagawa, ay sana hindi na mangyari. Kaya napaka-importante po ang prosesong ito at dahil sa entry with motion to issue summons ay masasagutin na ang ating Vice President in a period of 10 days from receipt in accordance with the rules, impeachment rules of the Senate na hindi pa naman nila binabago hanggang ngayon. Maraming salamat po. Also to acknowledge the presence of House Deputy Majority Leader Paulo Ortega Dapip and House Assistant Majority Leader J. Kong Hunap Zambales who were present earlier. Sir, thank you for dropping by. Let's now call on Tina Panganiban Perez for today's first question. Good afternoon po, sirs.
Senate President Chis Escudero said that he will refer the pleading that you filed this morning to the Senate legal team so they can discuss this tomorrow. Why is there a need to do such, sir? Alam niyo, lahat po kami ay sumusunod, lahat po tayo dapat sumunod sa Constitution. Kung sinasabi ng Constitution that the proceeding shall start forthwith, kailangan sumunod kami. Otherwise, pag hindi kami sumunod, kami na ang nagpa-violate ng ating Constitution. So, kahit anong ginagawa po namin, dahil napakahalaga ng prosesong ito, ay kailangan sumunod po kami sa ating pinaka-fundamental law. At yun po ang lahat ng oath of office namin ay based doon sa ating Constitution at gagampanan namin ng walang anumang pasubali o hangaring umiwas ang aming mga sinumpaang katungkulan. In addition to what the minority leader has mentioned, the prosecution has collectively taken the stand that, given the Constitution says that the trial under the Senate will proceed immediately forthwith. We are of the opinion that legally sound naman po yung aming motion. However, we do understand that the good Senate President might have a differing opinion, and thus we would understand the reason for them to refer to their legal team. But we remain confident that our submission is in line with our legal theory po. Sir, is the Senate violating the Constitution for every day that it does not start trial? It's already violating the Constitution, sir? May tinatawag na interparliamentary courtesy. Ayokong magsalita, pero ang gusto ko lang sabihin na ay nandun yung Constitution natin. Lahat naman tayo nakakaintindi po niyan. Sir, habang hindi pa po convened yung Senate Impeachment Court, pwede pong mag-file ng ganitong pleadings? Alam niyo po, kahit break po ang kami, alam niyo, hindi na lang itong ganitong hearings ang nadaanan natin. Mula ng 11th Congress ay marami na akong nakita. Kahit nung panahon ng mga break, obligado, because impeachment is separate from the regular hearings of the House. Kaya kahit break, pwede mag-constitute dahil napaka-importante po nito sa ating konstitusyon. Kahit nga hindi impeachment, nakikita po natin, nagtutuloy-tuloy yung hearings ng House, nagtutuloy-tuloy ng hearings ng Senado. Mas lalo na pag ganitong usapin na this is specified precisely by the Constitution on what is the important process. Correct. Yung taong bayan, silang idulog sa mga korte natin pag pinakamatataas na official ang pinag-uusapan. That's the reason why we have this process. Pero sir, earlier sinabi na po ni Senate President na magkaiba po yung regular hearings doon po sa impeachment. So, yung stand po ng prosecution panel, ganun pa rin na pinaka-importante itong impeachment at dapat forthwith simulan na. Napakaklaro ko po ng ating Constitution that the impeachment process shall start forthwith. Anong ibig sabihin ng forthwith? Right away, without delay. Kami naman po sa 11-man prosecution team, we have to follow this. That we have to assume our duties and responsibilities para gampanan po namin. Medyo gusto rin namin mangampanya, mag-break, ganun din. Pero because of this provision of the Constitution, wala kaming magagawa. Pero kung ano ang interpretation nila, sabi ko nga, basahin natin siguro. Saka, pero inirespeto natin, may tinatawag tayong interparliamentary courtesy. Taong bayan na po ang di-decision dyan at may regular court naman, may Supreme Court naman po tayo. Sana ay madesisyonan po ito. Opo. Sir, last na lang po from my end. You cited several provisions in the Constitution and the rules on the impeachment trial in your pleading. Do you think that's enough to convince the Senate legal team and the Senate President to change their timeline? Kasi ang naunang sabi after SONA pa po. Alam nyo, lahat ito nakikinig sa taong bayan, lalo na pag nakita nila na
ang mga prosecutors ay handang gampanan ng aming tungkulin at nakahanda po kami sa iniutos sa amin ng buong Kamara. Palagay ko makikinig sila dito. In addition to that lang po, no, siguro, as we've mentioned, as the good Senate President has mentioned, that the Senate is ready to prepare for the trial. They are willing to go through the motions and any preparation that might be necessary even prior po, no? So in relation to the timeline, the motion filed by the prosecution to the Honorable Libanan, yung entry with the motion of summons, this could be considered one of those preparatory steps po, no? So we are of the opinion that legally they can tackle this matter even within the timeline that they have originally mentioned. So yun po. Thank you. Thank you, Tina Panganiban. Next, Rosalie Cas from UNTV. Good afternoon po, Kongs. I-reiterate ko lang po yung question po ni Ms. Tina. Kahit hindi pa nagko-convene yung Senate as an impeachment court, pwede na ba nilang aksyonan yun pong inyong entry of appearance at motions to issue summons? Ang pagkarinig ko kay Ma'am Tina kanina na magtatawag sila, magme-meeting sila at magde-decide sila. So, pwede kasi mayroon naman tayong tinatawag na special session. Pwede yun. In the performance of their official duties. Pwede po yun. So kahit hindi pa rin po nanunumpa yung po mga senators as impeachment judges? Yung pagkakaisahan po nila, yun po ang pwedeng maging direksyon. So, alam nyo, napaka-veterano rin, lalo na ang ating Senate President Chis Escudero is a veteran lawmaker. Alam niya po ang posisyon nito. Pero pag-uusapan niya nila, ang tingin ko po ang Senate President, hindi naman siya magde-decision alone in this matter. Napakahalaga, alam nila yung kahalagahan po nito. Kaya mag-uusap-usap sila bilang isang Senado. Are you expecting them to act on this as soon as possible? Kasi po, dun po sa proposed schedule of calendar ng impeachment proceedings, yun pong June 4 ay nakalagay po na issuance of summons. So June 4 pa po. And that is 2 months away. Yung motion nyo po is to issue summons kay VP Duterte. So, what are you hoping after po ng itong formal pleading nyo po? Ang nakikita ko po sa June 4, pag doon sila nagsimula, ay wala po sa kanilang rules of procedure. Dahil pag na-file, kaagad sa kanilang impeachment rules, ay mag-i-issue sila ng summons to the one who is being sought to be impeached in a period of 10 days from receipt of the articles of impeachment. So, June 4 is not 10 days, napakalayo po niyan. So, with this motion, hopefully, ay magagawa nila, mapapa-answer nila ang ating Vice President in a period of 10 days. Otherwise, they have to amend their rules on impeachment procedures sa Senado. I-amend nila sa Senado yung kanilang impeachment proceedings rules. Apo, inisa-isa nyo nga po yung mga dahilan kung bakit kailangan pong umpisahan agad ang impeachment trial. At isa po doon yun pong sinasabi nyo pong possible risk of interference at saka po ng obstruction sa process. As of now po, na after almost 2 months na i-file nyo po yung verified impeachment complaint, may mga attempts na po ba to obstruct the impeachment process as well as to model the evidence and the witnesses? Alam niyo po, napakatataas na official po ang sinasubject sa impeachment process. Kaya sinasabi ng ating Constitution, forthwith, right away, without delay, dahil kahit ang ordinaryong mga kaso ay pwedeng ma-operate, yung tinatawag natin, i-operate yung mga testigo,
yung mawala yung mga ebidensya, pag mahabang panahon, lalo na pag matataas na official, given na po yan. That is why our laws provided for these provisions in our Constitution and in our rules. Pero po kayo, personally, as designated House prosecutors, may mga gano'n na po ba kayong attempt na nakikita as of now? Ayoko po sanang mag-discuss, pero may kanya-kanya po kaming assignments and I would not like to telegraph our punches. Ayaw din namin malaman nila kung ano ang hinahanap namin, ayaw din namin yon. We have to do our duty being prosecutors. Alright po, can you confirm na lang po yung statement na nag-conduct na po kayo ng mock trial, yun pong House Prosecution Panel last Tuesday, and how often are you planning to conduct such? No comment. So hindi confirmed po yung mock trial? No, I do not want to telegraph our punches. Alright, thank you po. Thank you, Rosalie. Big Simintak from Net25. Sir, clarification lang doon sa tanong ni Tina at saka ni Ross. Tungkol doon sa your motion for the issuance of summons. Hindi ba premature? Kasi as of now, kahit na mag-meeting sila, the impeachment court ay hindi pa nagko-convene. So wala pa silang power to issue summon. Any comment, sir? Yung aming ginawa is in accordance with the rules of procedure sa impeachment proceedings ng Senado, na pag mayroong i-file ay within 10 days, bibigyan ng pagkakataon ang officer who is being sought to be impeached to answer in a period of 10 days. Parang ginigising lang namin, ito yung rules ninyo po. Kung may power sila o wala, nasa kanilang quorum, nasa kanilang decision po yan. Pero yan po ang ginawa nilang rules of procedure. Okay, sir, applying the Senate rules na kinugot po ninyo, is it safe to say na the House Prosecution Panel is pressuring the Senate to convene as impeachment court? And we are not pressuring. We are doing our job. Sabi ko nga kanina, gusto rin namin mangampanya. Pero kami naman ang magkakaroon ng culpable violation of the Constitution pag hindi namin ginawa ang aming tungkulin. Thank you, Vic. Let's now turn to Earl Tobias from IBC 13. Oops. Okay natin. Good afternoon po, Kong Rog, Kong Libanan. Sir, focusing in naman po doon sa writ of summon, doon sa rule na merong non-extendable na 10 days itong impeach official para mag-respond formally doon sa articles of impeachment laban sa kanya. Supposedly, sir, in theory, na maaprubahan nila SP Escudero itong i-final natin na motion at nasa The Hague, Netherlands nga po si VP Sara Duterte. Does that mean, sir, na as soon as possible na ma-receive niya yung receipt nung motion na final ninyo, ay obligado po siyang umuwi ng Pilipinas para mag-file sa Senate ng kanyang response po dun sa articles of impeachment, sir? Thank you. It doesn't necessarily follow. Although we have to review the rules, we are of the opinion that upon whether assuming first the summons would be properly delivered to the good Vice President po, no? Whether that would be through personal summons or through substitute, the Vice President, if she would still be abroad, can still file her answer and just approach the nearest consulate to have it apostilled. In the same way, if to make it more common po, no? Common knowledge yung pagsagot rin po ni ni Attorney Harry Roque, ginawa niya rin po yun abroad po, no? So in the same manner, it could be done po.
So sir, in layman's term lang sa mga nanonood nating kababayan, pwedeng kung sakasakaling ma-issue na ito at ma-aprobahan, ay magpadala na lang ng formal na letter, sulat si Vice President Sara Duterte na permado na po. No, she would have to answer it po. No? It would be a formal filing with the court through the consulate. That's one opinion that we have. Although the ideal would still be that personally she would return to the Philippines to file her answer po, no, before the court. Okay. And then, sir, follow-up na lang. You also said na itong mga rules na sinite natin, meron ding Senate rule under the procedures na applicable o may bisa pa din itong mga rules na to, not unless ay ma-amend na nga. Pa-explain lang po nun sa... Although we understand po, no, that the good Senate President and the rest of the Senate is of the opinion that they would still have to convene and that they would have the preparatory steps of preparing a new set of rules. We are of the opinion po, as mentioned in the petition, that the rules of procedure on impeachment trials as required by the Constitution shall remain in force until amended or repealed. So yung sa amin po, if we are to follow our legal theory that forthwith proceed, therefore there is no other action needed na hearing, then without the preparatory step that the good Senate President has mentioned na gagawa pa po sila ng bagong rules, the old rules would still apply. So that's why we would follow that one in the meantime po. Thank you, Kong. Last na lang din po. Since we're talking about the Constitution, kung sakasakali lang din, regardless of the timeline, kailan man ma-approve in theory yung writ of summon natin, meron bang possible culpable violation si VP Sara Duterte sakasakaling baliwalain niya yung writ of summon in theory if ma-apply yun or ma-aprobahan? Alam niyo po, yung mga senador natin, sila yung magiging judges po nito. Silang huhusga. So, alam niyo na, maprepredict niyo na kung ano ang magiging decision. Kung ang isang pinasasagot ay hindi sumasagot, hindi pabor po sa inaakusahan kung hindi siya mag-recognize sa authority ng ating mga institusyon. Thank you, Earl. Sandro Chona from Billionaire TV. Hi, sirs. Good afternoon po. So, sir, basically, ito pong ginawa natin is a nudge to the Senate na simulan na nga po yung impeachment process. Ang sinusunod po natin dito ang ating konstitusyon. Napakahirap pong mangalap ng 215 members of Congress to file an impeachment the articles of impeachment. Kaya sinasabi, pag inabot nyo yung 1/3 of all the members, it shall be endorsed to the Senate right away at ang impeachment shall start forthwith. Ito hindi lang 1/3, 215 members, umaabot pa nga kung idadagdag pa natin yung nag-signify after we endorse that to the Senate, ay umaabot ng 245 members of Congress. Hindi dapat baliwalain po ito. Kaya ang Constitution natin ay nagbibigay na ng mechanism na pabilisin kagad ito, upuan kagad dahil napakaseryosong bagay po ito. So kahit hindi po sinasabi ng ating mga lead prosecutors na this is a pressure to the Senate, in effect, it is a pressure. Nasimula na po ang impeachment trial kasi masyadong matagal kung June 2 pa, mga kababayan. Kating-kati na po ang ating mga congressmen at malamang si Sara, mga kababayan, parang hilong talilong na ngayon. Confused na siya kung alin yung uunahin, kung yung kanyang tatay o kanyang sarili. Yan kasi. Kaya mga kababayan, yung pangiti-ngiti ni Sara Duterte po doon sa dahig, sa ginawang rally nila, maskaraman lang po ito, pakitang tao. Naalata nga natin, medyo numipis po yung katawan ni Sara. Nangayayat po, parang si Harry Roque na, nangangayayat. Kasi siyempre hindi makatulog sa tambak na problema na kanyang pinasok. Ito pong mga problema ito. Lahat ito ginawa nila. Kaya naharap sila sa patong-patong na problema dahil sa kanilang sariling kagagawan. Dahil sa sobrang pagnanasa sa palasyo. You see? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream.
Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.